Hapon po sa inyong lahat. So this Sunday, we are celebrating the Gaudete Sunday. Gaudete meaning magalak, no? To rejoice. And God, no, is not just asking us to be happy, no? But He is telling us, no, commanding us to rejoice. Hindi lang basta masaya, no? Kundi tinatawag tayo ng Diyos, kundi para magalak. So the question is, masaya ba kayo? So pumalakpak po yung masaya sa buhay. So alam po ninyo, kapag mayroon nagkukumpisal sa akin at sinasabi, Father, ang lungkot-lungkot ng buhay ko, parang ang hirap at ang bigat-bigat noong dinadala ko sa aking buhay, minsan nga, Father, tinatanong ko, no, mayroon ba talagang Diyos? No? Kasi parang pinababayaan ako. Alam niyo po yung penance, no, na pinagagawa ko. Sinasabi ko, bumili ka ng pagkain, no, maglakad ka sa kalsada, at maghanap ka ng pulubi, at bigyan mo siya ng pagkain. No? At sigurado, no, kung hindi man siya magpapasalamat sa Diyos, magpapasalamat yun sa iyo dahil sa pagkain na pinigay mo. And yung iba nagreklamo, ay Father, init-init sa kalsada, no? Maglalakad pa ako, di ba? Kaya sinasabi ko, di ba? Hindi ka nga naiinitan, di ba? May pagkain ka, may pambili ka ng pagkain, naka-aircon ka, meron kang sasakyan, pero iniisip natin puro problema. Iniisip natin kawawa naman tayo. So minsan, no, kapag gusto nating makita yung saysay ng ating buhay, kailangan nating lumabas, no, sa ating sarili, tingnan yung ating kapwa, at magbahagi din sa mga nangangailangan. Kapag yung buhay natin nakatuon lang sa sarili natin, nawawalan ng saysay, nawawalan ng saya yung ating buhay. So kung sarili lang natin yung ating tinitingnan, most probably, ang nakikita natin, yung mga kulang, yung mga problema sa buhay natin. Di ba? Kapag tumutulong tayo sa iba, nagbabahagi tayo sa iba, nakikita natin na may mga tao pa pala na mas nangangailangan, no, kaysa sa atin. Kung feeling natin, miserable na yung buhay natin, mayroon pa palang mga tao na sa kabila ng kanilang paghihirap, no, hindi nagreklamo, pinipilit, no, na itawid yung kanilang buhay ang masaya at simple. So kahit naghihirap, pinipilit itawid yung buhay na masaya at simple lang. So minsan kailangan din nating sabihin yan, no, sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Kadalasan sa mga kabataan ngayon, di ba, they are so privileged, no, ng maraming bagay. Meron silang mga pamilya, mayroong mga parents na nagtatrabaho, nagpo-provide para sa kanila, but still, no, they feel na miserable yung buhay nila. No? Ang tawag ko dyan, mga sad boy at sad girl. No? So wag kayo mga sad boy at mga sad girl. No? Tingnan yung mabuti sa buhay natin at piliin tumulong sa iba. My dear brothers and sisters, our readings this Sunday, no, are giving us secrets, no, of a happy and joyful life. No, pinapakita po ng ating mga pagbasa, ano ba yung sekreto, no, para tayo maging masaya sa ating buhay. So una, siguro, we have to learn to live and share with others. Napakinggan po natin sa ating Ebanghelyo, John the Baptist, no, is telling the crowds, whoever has 2 cloaks should share with the person who has none, and whoever has food should do likewise. So my dear friends, no, if people are only just living for themselves, no, they would always find life hard and burdensome. So kaya nga kapag sarili lang natin, yung nakikita natin at nabubuhay lang tayo para sa sarili natin, parang nagiging mabigat, mabagal yung takbo ng ating buhay. Diba? Kapag tinitingnan natin yung ating sarili sa salamin, di ba, nakikita natin karamihan yung kapintasan, di ba? Ang taba-taba ko na,
Di ba? Ang itim ko na, kulubot na yung aking mga balat, meron na ako mga wrinkles. Di ba? So, minsan negatibo yung nakikita natin if tayo lang yung pinagtutuunan natin ng pansin. So, my dear friends, makikita natin we can always find happiness, no, if we learn to share, no, with others our time, our treasures, our service, no. Tingnan ninyo yung mga servers natin, no, sa misa, no, yung ating mga lay ministers, yung ating mga greeters and collectors, mga lectors and commentators, no, di ba? So, yung mga yan, pagod yan, Sabado, Linggo, but they find, no, their happiness, no, in sharing, no, yung kanilang talents, yung kanilang time, no, sa iba para maglingkod sa atin. So, if you want to become happy, no, learn to share with others yourself, your time, your treasure, your talent. Okay? Second point, my dear brothers and sisters, we should know that happiness doesn't depend on our situation, but happiness really is an inner disposition. Sabi nga, happiness is a choice. Di ba? Saint Paul, in our second reading, he tells us, no, rejoice in the Lord always, and I say it again, rejoice. Magalak kayo lagi sa Panginoon, at inuulit ko, no, magalak kayo. Makikita po natin yung konteksto, no, nung sinabing ito ni Saint Paul. No? Saint Paul wrote this letter while he was in prison. He is waiting for his death sentence. No? Sinulat ni San Pablo yung kanyang letter na ito habang siya ay nasa bilangguan, and after false accusations, after unfair trials, he was flogged, no? Several times, pinaghahagupit siya, and he also experienced hunger in confinement. Pero sa lahat ng iyon, no, nang naranasan ni San Pablo, no, he was still able to say, no, rejoice in the Lord always, no. Magalak tayo sa Panginoon. So regardless kung ano yung situation natin, we are called by the Lord to rejoice. Minsan tayo, no, kaunting problema, no, dinadamdam agad natin. Kaunting problema, sinasabi natin, hindi na tayo mahal ng Diyos. Di ba? Minsan naman, yung problema natin, tayo lang din naman ang gumagawa. Di ba? Gusto nating maraming kaibigan, pero yung mukha, lagi nakabusangot. Di ba? O kaya naman, gusto nating payapa yung buhay natin, ang dami naman nating tinatakasang utang. Diba? So, hindi pa rin tayo mapayapa. O kaya naman, payapa naman talaga yung buhay natin, hindi lang natin mapigilan mag-overthink. Diba? So, minsan, or kadalasan, tayo lang din, no, yung gumagawa ng sarili nating problema. So, brothers and sisters, no, Saint Paul, no, is telling us, no, if we want to find joy, no, we have to decide, no, to be happy. No? It doesn't depend on our situation, but in our decision to be joyful, regardless kung ano man yung sitwasyon natin, kung ano man yung nararanasan natin sa buhay. At siguro gano'n naman talaga, no, yung pagiging Kristiyano. We have to find joy, no, in the Lord. Sabi nga ni Saint Paul, rejoice in the Lord always. Third point, my dear brothers and sisters, we must realize, no, that God's ultimate plan for us is for us to become good and happy. God's ultimate plan for us is for us to be good and be happy. In our first reading, no, we have heard the prophecy of the prophet Zephaniah. He said, "Be glad and exult with all your heart, daughter Jerusalem." Ano po yung konteksto nung sinulat ni Propeta Zephaniah? Makikita po natin dito, after the time of defeats and misfortune, no, akala nung bayang Israel, they were already abandoned, no, by God. But still, no, dun sa ating first reading, they were assured, no,
that God is with them along the way. No? At minsan, so, ganon din tayo, no? Feeling natin, kapag nasa gitna tayo ng ating mga problema, ng mga pagsubok sa buhay, pakiramdam din natin, nag-iisa tayo, no? Pakiramdam natin, iniwan tayo ng lahat, even ng Diyos. Pero kapag patuloy tayong kumapit sa Diyos, no? Patuloy tayong nagtiwala sa Kanya, nakikita natin in the end, no? That God is really with us, no? Along the way. So minsan, yung problema, minsan yung ating mga pagsubok ay isang imbitasyon sa atin ng Diyos para patuloy na kumapit at umasa, no, sa Kanyang tulong. And in the end, no, we realize that all His plan for us is for us to become in good place and to become truly happy. So kung hindi pa sinasagot ng Diyos yung mga panalangin, no, maghintay lang kayo. And sa mga pagsubok na dinadanas natin sa ating buhay, know, no, that God is with us. And sasamahan niya tayo hanggang matupad ano man yung ating hinihiling. So my dear brothers and sisters, kung gusto niyong sumaya, no, our readings is telling us, first, if we want to become happy, we have to share, no, ourselves, our times, our treasures, and talents to others. Ibahagi natin yung ating buhay sa iba. Huwag lang nakatutok, no, sa ating sarili. Pangalawa, no, piliin nating magalak. No? We have to rejoice regardless kung ano man yung situation natin. This is a invitation for us, no, to rejoice in the Lord always, regardless whatever situation that we are experiencing. And lastly, no, we are called, no, na patuloy na umasa, patuloy na kumapit sa Diyos. Huwag makalimot sa Diyos. And ang Diyos, patuloy tayong sinasamahan sa ating mga pagsubok, patuloy tayong sinasamahan sa mga problema na ating dinadanas until magkaroon ng kasagutan lahat ng ating mga panalangin at katanungan. Amen.